Hello guys, gusto niyo bang kumita or magkaroon ng way para magka-extra income kahit nasa loob ka lang ng bahay nyo? At hindi mabigat sa bulsa yung capital? Then para sa'yo ang video na to. Okay, welcome sa LJ Prints guys. So sa mga bagong viewers, ako nga pala si Jess at gumagawa ako ng mga printing and craft related videos dito sa ating channel na pwede para sa mga baguhan na nagbabalak pasukin ang printing business. Para sa video natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong envelope or baronial envelope gamit ang ating envelope punch board maker na i-feature natin dito sa ating video ngayon. So guys, konting kwento lang no. So siguro kagaya ko rin kayo dati na nag-offer ng mga invitation layout and printing. Pero sa akin kasi dati outsource yung envelope ko. So bumibili lang din ako online ng mga ready-made na envelope. And ang problema, bukod sa medyo matagal yung shipping papunta dito sa amin sa probinsya, medyo mahirap din maghanap ng kulay na gusto mo or yung mga materials ng paper na preferred mo. At syempre, yung cost ng envelope, pati yung shipping fee na binili mo is pumapatong din sa total pricing ng magiging produkto mo. So since budget meal lang yung kadalasang hiling ng mga customer ko, sabi ko sa sarili ko, what if ako na lang kaya yung mag-produce ng sarili kong envelope? So doon ako nag-start guys, idea na yon. So may mga nakita ko sa Shopee guys no. So as in, envelope lang yung benta niya. 4 na klase lang yung nakapost doon sa shop niya. Pero sobrang dami ng number of sold. So libo-libo no. So sabi ko ba, profitable talaga to no. Tsaka kahit uso na ngayon guys yung mga invitation na sinesend na lang sa FB, so mga electronic invitation, pinaka-formal way pa rin ng pag-iimbita yung pag-aabot ng physically printed na invitation. So guys, yung events, hindi nawawala yan sa mga Pilipino. So as long na may events, hindi ka mawawalan ng customer. Okay, so medyo napahaba na yung ating intro. So simulan na natin yung ating video. Okay, start tayo sa materials. So yung cutter na ginamit ko dito sa video natin ay sliding cutter. Kung meron kayong rim cutter, mas mabilisan yon para isang rim na kagad yung makakat ninyo. Pero kung wala pa kayong resources, depende yan sa diskarte nyo, pwede kayo gumamit ng guillotine cutter or kahit na gunting or ordinary cutter plus metal ruler na guide, as long as pwede nyo i-cut yung paper natin sa required size para makagawa ng envelope. Yung gamit ko namang glue is Montmarte Craft Glue. So yung sa akin guys, libong envelope na rin siguro yung naproduce ko no, pero hindi pa rin siya nauubos. Kasi konting-konti lang naman yung nilalagay natin or ina-apply natin na glue doon sa ating mga envelope. At need natin yung manipis yung tip para mas maging maganda yung finished product natin. Kasi kung masyadong makapal yung tip natin, so nalulukot kasi yung ating paper kapag iglinuglo na natin siya. So ayaw natin yon, iniiwasan natin yung maglukot yung ating paper para naman mas maging presentable siya sa ating mga customer. Okay, so ang ating next equipment ay ang ating envelope punch board maker na ating i-feature sa video natin ngayon. So multi-purpose na siya, pwede siyang envelope at pwede rin siyang box maker. So scoring board na rin siya. So para saan ba yung score na tinatawag? So yan yung crease or yung tupi na magiging guide natin guys sa pagfo-fold ng ating mga envelope or mga boxes para mas mapadali yung ating pagfo-fold. And then meron na rin siyang edge punchers para sa mga pag-curve ng ating mga edges at mga corners. And yung paper natin na gagamitin sa ating video is Focus Brand Colored Paper. So maraming color ka nang pwedeng pagpilian dito. And short size yung ginamit ko, since mas mura siya compared sa A4 size at long size. So maganda rin yung material ng paper, smooth siya, madulas, kaya kapag nag-crease tayo is hindi siya or mas mababa yung chance na mapunit yung ating mga paper. And 80 GSM na rin siya. So mas makapal siya kaysa sa 70 GSM na hard copy bond paper. Okay, so step 1, kailangan mo nating i-cut yung ating paper ng 8.25 by 8.25. So ang magiging result natin dyan guys ay para sa 4R insert na invitation. 4R size envelope. Okay, so dito sa cutter natin guys, by 10 lang yung ginagawa kong pag-cut
para hindi masyadong pumurol yung ating sliding cutter. So merong guide dito guys, which is yung 8.25 inches is nakatapat siya sa 21 cm. So yung guide na linya na tong guys, yung makapal, yan yung ginagamit ko para mag-cut. Okay, so itapat lang natin siya sa ating guide. 21 centimeters. Then slide, cut. So guys, yung mga pinagkatan natin na papers, wag natin itatapon basta-basta kasi pwede natin itong magamit as notepad. Okay. So pwede natin itong i-recycle. So itago na muna natin siya. And then, i-flip lang natin yung ating paper clockwise. At itapat lang ulit natin siya sa ating guide. Make sure na nakasecure yung ating mga paper at magkakatapat. And then slide ulit natin yung cutter. And wag din natin ulit basta-basta itatapon yung ating mga pinagkatan na paper. So magagamit natin to guys as shredded paper. Pwede natin magamit para sa mga packaging. So itago na muna natin to. And ready na yung ating paper para sa second step. Okay, second step, scoring and punching. So, ang gagawin natin guys, itatapat lang natin yung ating paper dito sa line na to. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung close up, yung ginagamit ko. So, ito kasi yung ginagamit ko guys, sa may dulo ng letter T at saka dulo ng letter X. So, ganyan. Diyan nakatapat yung aking paper sa pagkakat. So, hindi kasi siya nakatapat sa linya, between siya nung line. Kaya, yung X and letter T yung ginagawa kong basis. Step 1, kailangan natin muna siyang i-punch ng mauna bago natin siya i-score. Yan. Para mas mapadali yung ating pag-i-score. So, kailangan natin siyang i-secure gamit yung ating hindotoro at thumb para hindi mag-slide yung ating paper at diretso yung ating pagkaka-score. And then, rotate natin siya ng counterclockwise isang beses, counterclockwise ulit pangalawang beses. Tapat lang ulit natin siya sa ating scoring line. And then i-punch natin. Bago tayo mag-crease. Okay, so score natin siya using scoring board. Secure natin yung paper. Okay, so after nun guys, kailangan din nating i-cut yung edges dito sa isang sides. Ito, kailangan nating tanggalin yan. So, pasok lang natin and i-slide. Then maglalak siya guys dun sa ating crease kasi tatapat siya dun sa ating horizontal scoring board. Mararamdaman nyo siya. Ayan, so kung nakatapat na siya, pwede nyo siyang i-punch. Yan, so pantay na siya. Then, ganun lang din yung gawin nyo sa kabila. Pagtatapat sa may horizontal scoring board, punch lang natin and okay na siya guys. So next step is use the corner puncher para i-curve yung ating mga edges. So itong mga dulo guys, tatlong dulo lang, isa, dalawa, tatlo yung ating i-curve kasi ikakat lang din natin yung pang-apat. So gamitin natin yung punch board sa may upper part ng ating scoring board puncher para i-curve yung ating edges. Ayan, so makikita nyo guys, curved na siya. So step 4, ikakat lang natin yung tail. Ito guys, yung babang part ng envelope. Gamitin natin ulit yung ating sliding cutter. So sa akin guys, 1 inch lang yung tinatanggal ko. Ayan. So, after nito guys, ready na tayo sa ating step 5 which is folding and glue application. Okay, so kailangan natin dito ng ruler. Optional lang yan para mas pantay o diretso yung ating pagtupi. So, hindi naman na kailangan to kasi naka-score naman na siya. Pero kapag baguhan ka pa lang, may chance pa yun na lumiko. So, mas maganda kung gagamit ka ng metal ruler or ruler
para mas straight yung ating pagka-fold. Okay, so yung gamit ko guys, yung craft glue. Yan, so hindi ko lang kung makikita nyo dito. So may 1/4 pa siya. Pero sobrang tagal na nito sa akin guys. Hindi pa rin siya nauubos. So konting-konti lang yung i-apply natin. Mas manipis, mas maganda. Para maiwasan yung paglukot ng paper. Or para maiwasan na mapunit yung paper pag sobra yung sobrang basa yung papel natin. Yan. So after nun guys, check natin yung ating product dimension kung tama ba. So ang size natin is for 4R inserts. Ang actual product natin is 6.2 or 16 cm by 4.2 inches by 11 cm. So kuha tayo ng ating 4R na sample na invitation at para makita natin yung allowance kung gaano ba kalawang yung ating final product. Ito, so sobra pa siya ng 6 inches konti. So tignan natin kung malawang siya. So dalawa to. Kahit tatlo guys, kasyang-kasya dito or kahit kasing kapal ng ref magnet, pwede siya. So, pakita ko sa inyo sa likod kung gaano kalaki yung allowance niya sa 4R, 4x6 insert na card. So, yan siya guys. Yan, malawang pa yung allowance niya. Then, sa product packaging naman guys, bond paper. Cut nyo lang siya para i-secure yung ating 10 pieces na envelope, yung per pack na ginagawa ko. Yan. So, secure lang natin siya. And bumili kayo guys ng OPP plastic na resealable. So, yung OPP plastic resealable na gamit ko guys is 5x7 inches. Yan. Para may allowance yung ating 4R. 4x6 na envelope. So, tatanggalin lang natin yung kanyang tape. And pwede na natin siyang i-close. Then, pwede na kayong magkabit dyan guys ng kung anong gusto nyo. So, for example, sticker ng inyong shop. Details. Ayan. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Huwag kalimutang mag-like, comment kung meron kayong mga katanungan. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi sa mga content natin dito sa ating channel. So support and follow nyo na rin kami guys sa TikTok, Shopee at FB. Malaking tulong yan. And get a chance na ma-shoutout sa aming next video dito sa ating channel. Yun lang, maraming salamat.